Noong unang panahon, sa isang malayong puok, may nakatirang mag-ina na si Aling Rosa at ang kanyang bugtong na anak na si Pinang. Dahil sa labis na pagmamahal ni Aling Rosa kay Pinang, lumaki si Pinang na puno ng layaw at walang kaalaman sa mga gawaing bahay. Araw-araw, nag-aalala si Aling Rosa, lalo na't nais niyang maging responsable ang kanyang anak at matutunan ang mga bagay na mahalaga sa buhay. Isang umaga, nagkasakit si Aling Rosa at hindi na siya makabangon. Sa kanyang pagkamangha, inutusan niya si Pinang na magluto ng lugaw. Ngunit sa halip na magtuon ng pansin sa pagluluto, naisipan ni Pinang na maglaro. Ang lugaw ay naipasa sa apoy at ang buong palayok ay natunaw sa nasusunog na pagkain. Sa kabila ng pagkasira, nagpasensya na lamang si Aling Rosa at sinabing may mga bagay namang naitulong ang kanyang anak. Nang lumalala ang karamdaman ni Aling Rosa, napilitang si Pinang ang gumawa ng mga gawaing bahay. Kay Pinang, tila isang laro ang bawat gawain ngunit sa kanyang pagtuon ay lagi siyang may hinahanap. Sa madaling salita, wala siya ni isang bagay na mahanap na hindi nagtanong sa kanyang ina, na naging dahilan ng pagkabwisit ni Aling Rosa. Sa isang pagkakataon, sa gitna ng kanyang inis, nasabi niyang sana'y magkaroon si Pinang ng maraming mata upang makita ang lahat ng bagay. Matapos ang mga araw ng pag-aalala, hindi na umimik si Pinang at naglakad-lakad upang hanapin ang mga nawawalang kagamitan. Ngunit nagbalik si Aling Rosa sa kanyang kalagayan. Walang sumasagot sa tawag ni Aling Rosa hanggang sa lumipas ang ilang araw na tila siya ay nawala na. Nakaramdam siya ng matinding pangungulila at pag-aalala. Ilang araw ang lumipas at gumaling na si Aling Rosa. Ngunit sa kanyang pagkagising, wala nang Pinang at tila naaalala na niyang parang naglaho ang kanyang anak. Habang nag-iisa, napansin niya ang isang hindi pamilyar na halaman sa kanyang bakuran. Alagaan niya ito hanggang sa magbunga ito. Ang bunga ay kahawig ng ulo ng tao at puno ng mga mata. Sa pagkakataong iyon, naisip ni Aling Rosa ang huli niyang sinabi kay Pinang na sana'y magkaroon ito ng maraming mata. Sa dakong iyon, siya ay nanangis sa kanyang pagsisisi. Tinawag niyang Pinang ang halaman na naging batayan ng ating masarap na pinya. Ang nararanasang pighati at galit ay nagbukas ng landas para sa bagong simula ng isang mahalagang prutas sa ating komunidad.